Hello, good evening. Pag-usapan natin yung style of fight on social media ni Attorney Harold Respicio, na kung saan ay sabi nga kailangan malakas ang boses para mapansin. Ito, pakinggan natin muna bago akong magbigay ng komentaryo. Okay? Pakinggan natin. Masamang balita po, mukhang maa-aresto po ulit ako dahil natalo po ako sa isinumpang kaso ng COMELEC tungkol sa pagpapakalat po daw ng fake news sa internet na isinumpa nila sa Prosecutor's Office ng Manila. Sabi po nila, dapat daw po ay mas naging respectful ako at mas naging formal sa aking pagsasalita. Hello sirs! Ang freedom of speech po ay absolute. Hindi po sinabi na freedom of respectful and formal speech. Mahalaga po ang ating kalayaan na magsalita dahil ito lang po ang natutulot ng pagbabago sa ating lipunan. At kung ano man po ang paraan na pinaka-epektibo para makapagdulot ng pagbabagong ito, yun po dapat ang suportahan natin. Sa tingin niyo po ba kung ako ay naging malumanay at nagsalita na parang tuta tungkol sa mga issue ng COMELEC, mapapansin po ang aking mensahe? Sabi nga ni John Maynard Keynes, words ought to be wild, for they are the assault to the unthinking. Dahil po kapag tayo ay naging malumanay, yung mga tao pong makakapal ang mukha sa ating gobyerno ay hindi po mapapahiya at hindi po tayo makakaasa ng pagbabago mula sa kanila. Okay? So, napakinggan nyo, no? So, kailangan palang malakas ang boses para marinig tayo. Ano? So, gayahin natin yung style. Pero, gayang-gaya ko yan eh. Kaya nga lang ngayon, medyo iba na. Iba lang kasi yung style ko rin eh. Sabay ang galit eh. Ito kay Attorney Respicio, hindi. Tumatawa siya eh. Pasigaw na tumatawa. Ganoon eh. Yung sa galit na galit. So, gayahin natin yung style. Kaya lang problema, mabuti na nga ngayon, hindi na nga ako nagsisigaw, ano. Nakokontrol ko. Pero yung palang effective. Totoo naman yun eh. Kasi kung malumana yung ginagawa ni Attorney Respicio, hindi siya papakinggan. Katulad ni Juan, na Attorney Virgilio Reyes Garcia o Garcia rin, na yung petition niya kay Juan, petition niya kay mga Tulfo Brothers, na hindi residente ng Quezon City, nilaban niya yun. Pero malumanay naman. So, hindi siya pinakinggan ng COMELEC. Kailangan talaga, kung ano man yung kalaban mo sa gobyerno, kailangan daldalan mo ng daldalan. Katulad yung ginawa ko sa Kwan. Katulad yung ginawa ko sa PGMC. Sa PGMC. Yung ginawa ko sa PGMC, matinding pagmumura, pinahiya ko, pati pamilya nila, dinamay ko. Pero ang kakapal pa rin ang mukha eh. Alam nyo, si General Lupina, ang kapal rin ang mukha niya eh. Pero, anyway, nag-general naman eh. At saka, maring nagkapera. Pero yung general, very proud na yun. Kasi nga, nagharap kami sa Anti-Rentive Authority ni then Colonel Lupina nung nagharap kami sa online. Na hiningi ng mediator, may tawag sila doon, mediator ng Anti-Rentive Authority. Hinihingi yung investigation ng OTIG, ng Office of the Inspector General, na kung saan ay nireklamo ko sila para imbestigahan. So, inimbestigahan naman nila. Pero ang problema, tinago investigation. Ang sagot niya doon sa aming hearing, it's confidential. How come naging confidential ang public money? It shall be known by the public rin. Kasi pera ng taong bayan yan eh. Hindi naman security matters na para maging secret. So parang, ang lumalabas doon, parang wala rin nagawa yung abogado nung Anti-Rentive Authority. Kaya nasabihan ko tuloy abogado nung kami na lang eh. Magsara na lang kayo ng opisina kung inutil naman kayo. Ganun ako
brutal magsalita. Kaya nga si Secretary Perez ng Anti-Retif Authority, ilang beses ko nang hinamon na mag-resign siya kasi wala siyang silbi. Mahirap kasi manungkulan sa gobyerno kung wala kang silbi, ano? So, ganun very bukal ako magsalita. Kaya kailangan maging bukal. Now, ang problema lang, katulad nito, very bukal ako sa AFP noon. Maraming nag-react na mga kapwa ko officer, enlisted personnel, na nag-react na sinisira ko daw ang AFP. Paano ko sisirain ang AFP? Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Ako bang sumira o yung mga mandurugas ang sumira sa AFP? Parang baliktad eh. Tingnan nyo ha. Ang dami kong challenge. Mayroon pa nga ako isang sinalis na isang lieutenant general, pero and respect ko naman sa kanya. Hindi ko na lang siya babanggitin, yung isang na naging CGPA. Pero noon, binabanatan ko siya kasi nga, paano hindi ko siya banatan? Kami magkasama. Sabi niya sa akin, okay na Jun, ginagawa mo para magising yung mga natutulog. Then, magsama kami. Pero after a week, nabalitaan niya sa YouTube ko, hindi na siya sumama. Sabi niya daw, it's very difficult na yung laban natin. So tapos, after ng 4 months yata, nagka-award siya. Nagka-award sa COMELEC, Certificate of Appreciation. For what? Dahil umatras siya? Ganon? Kaya yung mga bumatikos sa akin, meron nga sa tutol, may bumatikos pa sa akin na lawyer, isang lawyer na colonel retired. Binatikos siya ako. Sabi niya, kung mayroon daw ako ebidensya, mag-complain ako. Sabi ko, para ka naman kako, sir, hindi ka abogado. Na napakahirap mag-file ng complaint. Dahil nga, hindi tayo may hawak ng authority. Mga dokumento. So, ang laban na lang dyan is social media. So, binira ko ng binira. Mayroon pa nga 3 enlisted personnel. Nakisaw-saw rin. Gusto lang pumapil yata. Hindi niya alam na ang pinaglalaban ko dito, enlisted personnel. Kasi kawawa mga enlisted personnel, hindi rin nila nakukuha balik-balik, lalo na yung mga asawa nila. Asawa nila, pabalik-balik. So, ang ginagawa ko kasi, tumutulong tayo sa kapwa natin Pilipino. Hindi ako naninira. Inaayos natin ang gobyerno. Ang dami sa atin na magagaling, pero hindi natin ginagamit ang galing sa tama. Pang sarili lamang. Ang iba, hindi ko naman nila lahat. Minsan nga, pag nakapag-discuss sa akin, talagang pinapakita niya na magaling, pero wala namang ginagawa. Asan ang galing ngayon doon? Yung laban ko na ito, yung laban ko sa AFP, yung 4.9 billion, kung aanga-anga ako, matagal na ako may kaso. At matagal na ako napaliquidate nila. Actually, naramdaman ko na talaga, binantayan ako ng intelligence. Ang challenge ko sa intelligence, sabi ko, mga intelligence people, sana naman ang sundin ninyo yung tama lang. Now, alam naman natin lahat ng kumikilos is mga enlisted personnel. Sabi ko, yung ginagawa ko, ito ay para sa karamihan sa enlisted personnel. Hayaan yung mga generally marunong sila makipaglaban. Pero yung enlisted personnel, may mga kaba, may kasama nga ako Talagang masukid nung sugurin ko na yung kwan. Nung sugurin ko na yung PGMC. Akala ko sasama sa taas. Ang mga paglingon ko, walang lalaki na umakyat. Puro byuda ang umakyat lang kasama ko. Natakot yung mga enlisted personnel. Baka mapag-initan sila. So, byuda ang kasama ko. Ang ginagawa ko ito sa mga inaapi. Hayaan mo yung mga may mga mabibigat. Alam nila yung gagawin niya. Piyo walang alam. Tinan mo hanggang ngayon. Mayroong mga claimants 4 years na. Pabalik-balik ang papel nila. Ang iba namatay na lang. Namatay na lang.
Hindi pa nila nakiklaim. Pero ngayon, saludo ako. PGMC, I'm saluting sa pamumuno ni Commodore Cassis, Commodore Cassis, Saludo ako sa iyo, Commodore Cassis, Then, kay Colonel Mansulim, na kasama ko sa 7 Division, siyang EXO doon. So, maganda naman at nagkakausap kami. Yun ang mas maganda na humaharap. Hindi yung tumatago panahon ni General Muica ba yun? Inaway pa ako sa social media pero gumagamit ang fake news. Tapos takutin pa ako. Sabi niya, ako ang commander ng Samar. So what kung commander ka ng Samar? Pero alam ko, mista niya lang yung commander doon sa Samar. Bakit? Tatakutin pa tayo, matagal na tayong takot. Diyos ko po, apo. Tapos siya takot kasi gumagamit ng fake account. Tapos sasabihin niya pa sa akin na, kayo mga reserve, pag-retired na kayo, ang yayabang nyo na. Kahit nasa active ako, mayabang na ako. Sa katotohanan hindi ako mayabang sa pang-personal ko lang. Pang-personal ko lang. Hindi ako mayabang. Ang mindset ko talaga, tumulong. Tumulong lang ang mindset ko. Kaya kung kaya nga, minsan, dahil nga sa yabang mo rin kuminsan, mayroon na iinggit sa iyo. Totoo lang yan. Kasi na-experience ko rin nung nasa active ako Mahirap na akong kwento nun. Manaramdaman ko. Pero ako, ang point ko doon ay tumulong lang mga kaibigan. Tumulong lang. Kaya tinan mo, salamat ako sa PGMC, tuloy-tuloy na yung 4.9 billion. Na-problema nga sila kung saan nila ipapadala yung pera na yan Kasi yung iba, wala ng claimants Patay na yung tatay, patay na yung nanay, anak na lang natira. So, ang akala ng mga anak, hindi nila matatanggap yung pera na yon. So, pinoproblema. Kaya nga, panawagan ko sa mga claimants pa rin, sa MUP, buksan nyo yung MUP website, what MUP? PGMC website. At sa other mga MUP, mayroon pa rin kayong differential, hindi nyo lang alam. Basta ang differential ngayon na hinahabol natin, from 2000 to 2013. 13 years yan na differential. Na 3 presidente na nagkasunod-sunod na hindi napunduan. Pagdating kay Pangulong Duterte, pinunduan niya yung pera na yan more or less umabot ng 18 billion plus. 18 billion plus. So, yun yung mga differential. Ako nga, hindi nga ako kasama dun Pero pinaglaban ko kayo, Hindi ako kasama dun sa differential. Hindi ako kasama dun. Kasi I retired 2014, January 1. So, yun ang effectivity ng aking pensyon. So, hindi ako sali doon. Kaya nga, nung nagreklamo rin ako sa ombudsman na hindi na kuhan yun. Kasi nga, hindi ako direct involved. Hindi ako direct involved. Kaya hindi nag-prosper. Pero doon sa Anti-Retif Authority, ang hinahabol ko doon, yung kabagalan ng aksyon, yun yung hinahabol ko. So, dapat, yung PGMC, may sanction dapat sila ng Anti-Retif Authority. Pero, naduduwag nga ang Anti-Retif Authority, kaya nga sinabi ko, mag-resign ka na lang at Secretary Perez. At yung si Secretary Gibo, Sir, niyabang ko naman para sabihan kita, totoo naman, kasi karapatan ko yan karapatan naming mga pensioner. Ang pinapagawa ko lang sa iyo, paimbestigahan mo ang PGMC, hindi mo nagagawa. Ay, bakit? Kasi nga, alam na, lahat kayo involved dyan Kasi malaking pera yan, 4.9 billion Pagbibigyan-bigyan lang kayo ng mga 50 million hindi pa maubos yung 50 million ilang ba ang 1 billion? Ang 1 billion is 100 million. 1,000 million pala. 999 million. 900,000. 999,000 para mag 1 billion, So, ganon. So, dami nun. Daming million yun. So, hindi maubos. Pero anyway, nag-success naman tayo. Kaya, salamat sa mga dasal ng ating kasama na nagtagumpay tayo. Pero hanggang ngayon, hindi pa naman ako nakasuhan, Pero sabihin ko General Lupina, mag-resign ka na lang. Pinapakain mo yung pamilya mo na galing sa mga kalukuhan. Biruin mo, wala akong kaso. Kasi totoo naman sinabi ko Pero ngayon, ayaw mo General Lupina, sana ipanalangin mo na hindi ako sipakin pumunta ng ombudsman.
pumunta ng ombudsman, magre-retire ka. May pending ka, may sulat sa akin ng ombudsman, baka akala mo. Ha? Hindi ko lang pinapansin yung sulat ng ombudsman. Pag pinalo up ko yun, baka lumuhod ka sa harapan ko. Pero hindi ko gagawin yun. Ang akin lang doon is at least na nagawa naman, ano. So, yung galit ko nawala na. Kasi nga napalitan ka na eh. Katulad kay General Mojica, nawala rin galit ko kasi na-relieve na siya. Pati yung isa pa, nakalimutan ko yung Task Force Differential Commander. Ano pangalan nun? Nakalimutan ko, apelyido rin. Mga swapang sa pera. Okay, anyway, yun lang. Maraming salamat at kailangan magsisigaw tayo. Magpahiya tayo para a-actionan tayo. Actually, bawat commander ng PGMC, ini-endorse ako eh. Yun yung maingay na mitran. Kailangan mag-ingay eh. Kasi kung hindi ako mag-ingay, sa totoo lang, marami pang kalukuhan dyan sa PGMC, pero lilinisin daw, sabi ni Kieran Mansolino, XO. Kasi hindi ako titigil. Kayo mga pensioner, kung may problema, chat lang kayo sa akin. Kung hindi nyo kaya, ako nang bahala. Maraming salamat. Thank you.